Mga pare ko, namili po ko ng high pressure washer sa online store. Kaya kung gusto niyo po malaman kung effective po ito, ay panoorin niyo po itong ating video. Sunday na naman mga pare ko, at araw na naman po ng linis ng ating motor. Ang ginawa ko po ay namili po ko ng high pressure washer sa online store, either Shopee or Lazada. At ito po yung kanyang itsura. So may brand po to, at ito po yung kanyang brand, Steel. Pero I think na rebranding lang to dahil halos pare-pares lang po at magkakamuka yung binibili sa online store. So at nabili ko lang nga pala to sa halagang 443 pesos. At ito po yung kanyang mga inclusion. So ito po yung gun na pang spray. Ayan. Ito po yung kanyang baterya. Ito po yung lalagyan ng sabon pag gusto nyo po ng foamy ang inyong paglilinis. At ito po yung kanyang charger ng baterya. At ito yung mga kasamang attachment hose. Pati po yung kanyang nozzle. At lastly, syempre, yung kanyang user manual. So, basahin nyo lang po to at malalaman na po natin kung paano po to gamitin. Ngayon naman po ay review natin yung kanyang build of material. Dalawa lang po to, internal at external. So sa internal hindi po natin makikita at pag binuksan po natin to baka hindi na po siya umandar. So external lamang. At ang makikita ko lang po dito is good po yung kanyang plastic. So ABS plastic po siya, kamukha po siya yung nasa motor natin. At kahit na po ito ay mabagsak ay hindi po to mababasag kasi makunat po to, ABS plastic. So yung nasa loob niya hindi natin masabi, kaya I do recommend na lang po na iwasan nyo lang po siyang mabagsak. Ayan. At kahit po itong kanyang baterya ay matibay din po yung pagkakaplastik niya at ABS plastic din po. Pati po itong lalagyan ng sabon ay makunat din po yung pagkaplastik niya. At sa kanya namang hose I think matibay naman po ito. At yung nozzle niya at strainer is okay din po ito. Same lang din po, is good naman. Quality comparison naman, kung tatagal po siya, I think tatagal din po to katulad po nitong aking impact wrench na nabili lamang sa halagang 800 pesos. Ito 1 year na po sa atin to at sulit na sulit dahil hindi lang po to impact wrench, dahil impact drive din po to at the same time is bare na rin. Tagal namang gamit na gamit ko to at hanggang ngayon still alive at kicking. So sa totoo lang mga pare ko, yung pagtagal po ng ating gamit ay nasa gumagamit. Pag hindi po kaya, huwag pipilitin. At syempre, ipapahinga rin po. Kaya I think tatagal po itong ating high pressure washer, basta iingatan lang po natin. Then sunod naman po natin ay assembly time at testing. At ito po yung procedure kung paano po siya ina-assemble. At unahin muna po natin ito. Ito fresh na fresh at ngayon ko palang po ito gagamitin at ngayon lang din po malalaman kung effective itong high pressure washer na to. Ating hose, ilagay daw po natin itong kanyang nozzle pag ganun at sasaksak daw po siya pag ganun. After po natin may ikabit itong hose ay ikabit natin to. Then sabi sa instruction ay ikabit daw po natin sa kabilang dulo yung strainer. At ito po yung ating strainer. So, lagay natin siyang pag ganun. After po natin malagay ang strainer, sabi po sa instruction, kunin yung kabilang dulo at ikabit to sa ating gun. Dito sa ating gun, nilalagyan ko po na langis itong ating pinaka o-ring dito para hindi po ma-damage. At saka po natin babatakin itong lock at saka po natin siyang ipupush pataas. Yun, dulas lang oh. At easy. Then sunod po sa ating instruction, kunin daw po yung nozzle at ikabit po sa ating gun dito sa pinakanguso niya. At wag niyo na po masyadong kahigpit-higpitan dahil plastic lang po yung pinaka-thread niya. Baka po malus thread. Then after this, ito na po yung kulay po lang pang unahan. So saksak daw po natin dito sa dulo. At ito na po yung ating nozzle. Yun, diba ba? So yan. Then sunod po natin ngayon, sabi po dyan yung ating baterya ay ikakabit po natin dito. Pero syempre bago po natin to gamitin kailangan muna po natin tong i-charge na ganun. So pag okay na po, fully charged na at nagkulay green na po to, kasi pula muna po to pag nagcha-charge. Pag napuno kulay green,
ay pwede na po natin siyang isaksak dito sa ilalim. So, almost done na po tayo. At kung gusto po natin ng sabon, sabi at gusto po natin gamitin to, papalitan po natin ng nozzle to dito. At ito naman po ang ating isasaksak na paganoon. Yun, lock. Then, ayun, mga pare ko. Magagamit na po natin tong ating high pressure washer sa sabon. At makapag-rate na po siya ng foam. Siya nga pala mga pare ko, dalawa po yung pasunod na nozzle, isang pula at isang puti. So malalaman po natin mamaya kung para saan po yung pula at itong puti na to, kung ano po yung kanilang function. Yan, unahin muna po natin itong pula. So ito, testing na po tayo at kumuha na po tayo ng isang timbang tubig at saka po natin to testingin. Ito pong suction strainer ay ilubog po natin sa tubig, pero ang gagawin ko po dito ay lalagyan ko po ng pabigat para hindi po to agad-agad lulutang. Then ito, pwede na po natin matesting itong ating high pressure washer. So self-priming naman po siya, basta ano lang, hintayin nyo lang po may lumabas na tubig kasi may vacuum po to babacuum po pataas yung tubig. Yun mga pare ko yun So hindi naman po siya ganong kalakas, di po tulad ng mga high pressure washer ko na ginagamit na 90 bar po yung pressure. So yun, hindi nyo po pwedeng gantuhin dahil siguradong masusugat tong kamay nyo. Ito wala tong kumbaga nag-create lang siya ng mataas na pressure, pero hindi po siya nakaka-build ng sobrang taas na pressure. So ito po pala yung gamit nitong nozzle na to, itong kulay pula. Kumbaga solid siya. So ikabit naman po natin itong isang nozzle natin, yung kulay puti. Ito naman po, nakakabit na po ating puting nozzle. Tingnan po natin kung ano naman po yung function nito. Yun, positive. So pwede pa na natin siyang ikot-ikotin. Depende sa gusto. So itong puting nozzle ang pang spray at itong pulang nozzle naman ang pang solid. So madalas sigurado po natin gagamitin ay itong puti na panlinis ng ating motor. Ngayon naman po, gamit po itong ating homemade DIY car shampoo. Tingnan po natin kung gaano po kadaming bula ang kanyang makikreate. Not bad. So, pwede na. So ayan mga pare ko, ubos na po itong ating sabon. So ayan po yung kanyang na-create na bula. So pwede na po natin itong kuskusin dahil nandiyan na po yung mga sabon at mamaya po ay babanlawan natin. After po natin ma-washing, kumbaga kuskusin po natin dahil hindi po sapat yung bula na binugan natin dito. Ito, magre-rinsing na po tayo gamit po itong ating high pressure washer. So ang gamit po natin na nasa dito syempre ay yung palapad naman. Isa pa po napansin ko rito, very safe po siya sa pag-spray ng ating eggs. Kasi hindi naman po siya ganun kalakas talaga ng kala mo pinipitik lamang po yung kanyang pressure. Kaya safe na safe po kahit na po sa bearings natin so patamain. Ito naman po yung sagot sa tanong nyo kung pwede po itong gamitin pantanggal ng lumot. So tatanggalin po natin yung lumot, tingnan po natin kung kaya nito. So positive mga pare ko, pwede po siyang pantanggal ng lumot. At mas maganda nga po kung maitututok nyo mabuti para siguradong tanggal. Kagandahan lang po talaga dito is halos wala pa pong isang timba yung aking naubos at natapos ko na po linisin tong aking motor. So yung mga pare ko, yung review ko po nitong high pressure washer na nabili natin sa online at ang masasabi ko po dito is good po siya.